So, at ito na nga po mga kababayan, nagbabalik na naman po kami dito sa The Big V mga kababayan. At ito po ang ating susunod na pag-uusapan at pangatlong agenda natin kung bakit tayo nandito ay dahil meron po tayong nakitang balita, ito mga partner, yung patungkol sa nangyari dito sa Senado. At ito po ay may kinalaman sa interes ng mga kababayan Pilipino natin. So ngayon, para po sa kaalaman ng mga kababayan Pilipino natin, babasahin po ni Sir Glenn itong isa sa pinaka-importante at napakahalagang balita na nakita po natin. Ayan, ito po mga kababayan, ito po isa sa mga balita ngayon na lumabas, no? Inaprobahan na po ng Senado sa second reading itong House Bill 4058 o yung tinatawag na panukalang 6.7 trillion national budget. Pero sa balita na to, despite na inaprobahan na po, may dalawa pong tumutol. Yun. Sino yung mga yan? Oo, may dalawa pong tumutol na senador. Ito po ay Senator Alan Peter Cayetano at Joel Villanueva. Dahil sabi nila, mayroon pa rin umanong mga unprogrammed appropriation. So ngayon partner, kung ikaw ang tatanungin, tama ba yung ginagawa nilang yan? Kasi ganito po yan, pag hindi po kasi, sa bagay rights nila yun no? Karapatan nila yan. Aprobahan o hindi aprobahan, nasa kanila na po yan. Pero ang tinitingnan natin, ano kaya ang dahilan? Unprogram? O bakit hindi nila ito ipaglaban at tanggalin yung unprogram? Baka hindi kasama yung unprogram nila. O siguro. Kasi ang mangyayari dyan, ang pagkakaalam ko ito sa mga kababayan Pilipino natin, pwede nyo po akong itama if ever na mali po ako. Ang pagkakaalam ko kasi dyan, kapag hindi nila pinirmahan yan, babalik yan sa 2025 national budget. At ang ang susundin, yung 2025 national budget. Kung hindi mapipirmahan, yung 2026 national budget. So, kapag bumalik yan sa 2025 national budget, naandyan dyan yung napakaraming insertion. 142 billion pesos ni Chis Escudero. At naandyan dyan pa yung iba't ibang sa mga unprogram funds na pwedeng makurap. So ngayon, siguro ang mga dahilan kung bakit hindi nila pinirmahan ito, dahil gusto nila, dahil alam nila na pagkasunod nila yung 2026 national budget, wala na silang mananakaw doon kasi na-scrutiny na. At saka sinabi, in-ensure po talaga ng Pangulo na ang pondo ay dapat malinis. At nararapat sa mga proyekto na naka-align. Pupunta sa tao. Kasi alam nyo mga pare, mga tol, etong budget ngayon na 2026, ay gusto talaga ng ating Pangulo na malinis. Tama. Yung talagang dediretso sa tao na mga serbisyo, pangangailangan. At itong budget na ito, kung yung 2025 budget ay nabigyan ng palayaw o nickname na the most corrupt budget daw, kahit naman hindi naman talaga ito masasabi na yung kinokone kasi kay BBM the most corrupt budget ni BBM yung 2025. Pero napag-alaman natin na itong budget ng 2025 hindi talaga si PBBM ang may nagawa diyan o may pagkakamali. Ang Congress napag-alaman talaga diyan na yung BICAM. Correct. Doon nagkaroon ng problema sa BICAM. So sino ang nasa BICAM? Si Chis Escudero at si Saldico. Ngayon, syempre, yung kanilang budget, ngayon, na nalaman na nga ng ating Pangulo na may nangungurakot, may tumatanggap ng komisyon, kickbacks. So, etong budget na to na 2026, malinis to. Tama. Kaya alam nyo ako, Bulakenyo ako, laking Bulacan, Santa Maria, Bulacan ako. Si Joel Villanueva, Bukawi yan. JIL. At talagang maraming sumusuporta dyan na Bulakenyo. Isa na ako noon. Nung kumandidato yung senador kasi hangang-hanga kami dyan ng mga kabataan sa amin sa Bulacan na siya ang testaman. The best testaman. Ngayon, syempre, nasangkot siya sa ganyang katiwalian. Pinangalanan siya mismo sa Senado. Netong sila Bryce Hernandez, Henry Alcantara. Diba? Ngayon, Siyempre, parang nasira ang aking paghanga sa kanya. Nawala talaga. Talagang nabuwisit ako. Ngayon,
ang napakasaklap pa nito, yung malinis na budget na 2026, ayaw mo. Pero yung 2025, merong mga budget insertion, 142 billion Okay lang. na in-insert nitong si Chis Escudero at tatlong baluarte ang nakinabang dyan. Sorsogon, Davao, at saka nga Bulacan ni Joel Villanueva. Oh, ayaw mo ba ng malinis na budget? Ito nga, partner, yung problema. Yung pinaka-most corrupt, yung sinasabi nila, pinaka-most corrupt daw na budget for 2025, ginusto nila yon. Pero yung malinis na halos dumaan na sa tamang proseso, nasuri na ng maayos, lalo na, at tinitiyak ng ating presidente na yan ay napag-aralan na ng maayos, nasuri na ng maayos, ayaw nila doon. Kaya nga, dito nyo makikita kung talagang itong si Senator Joel Villanueva, mahal mga kababayang Pilipino po natin. Alam naman po natin kung gaano kahalaga yung 2026 national budget. Dahil dyan po nakasalalay kung paano tatakbo at kung paano gagalaw ang ating gobyerno. Paano matutulungan ang ating mga kababayang Pilipino. Ngayon, hindi ko din maintindihan kung nasa saan ang pag-iisip ba nitong si Senator Alan Peter Cayetano, bakit isa rin siya sa ayaw po pumirma. Napakaliwanag nga na nasuri na pinag-aralan na ng maayos yung 2026 national budget. Tsaka nakapagtataka. Out of 24 senator. Sila lang dalawa. So anong interest nito? So ibig sabihin, magaling mag-scrutinize ng pondo o ng budget itong si Joel Villanueva? Kasi 24 senator, o including the Senate President, pumirma 2026 budget, House Bill 4085. Pag hindi ako magkamali. 4058, I mean. 4058. So, ibig sabihin, ang galing nitong si Alan Cayetano at saka si Joel Villanueva. May nakita silang butas sa pondo na pinag-aralan ng mga kasamahan niya. Dumaan sa masusing pag-aaral para ma-aproba dahil sabi nga ng ating mahal na Pangulo, malinis dapat ang pondo. Hindi matulad doon sa sinasabing the most corrupt budget. Yes. At etong dalawang to kasi, alam naman natin si Cayetano, kapartner yan ni FPRRD noong 2016 election. Tama. 'Di ba? Si Joel Villanueva ay tahimik, sikreto na nabasura ang kanyang kaso sa ombudsman. Panahon ni Digong yan. Secret. Kaya sikreto na rin siya sumusuporta doon sa kabila. Kung hindi sila kokontra dyan sa malinis na budget na yan, parang magmumukhang, teka, parang BBM na to. Parang kumakampi na ba to sa ating Pangulo, di ba? Pero ganito po yung mga busing, no? Ganito po yan. Out of 24, dalawa lang sila ang hindi pumirma. Okay, so tuloy pa rin ang pagpirma kung sakali ng ating mahal na Pangulo dito po sa General Appropriation Bill. Kasi gab na to eh. Oo, kasi dumaan na to sa BICAM. Tama. Ang pinag-uusapan natin dito, House Bill talaga. Hindi yung bicameral report. Unlike nung 2025, may bicameral report na hindi po nagpirma yung mga kasamahan nila. Pero dito, parang wala tayong magagawa kundi magtanong, ano kaya ang hidden agenda? Parang gustong ipamuka ni Joel Villanueva na, ops, hindi pinag-aralan ko to. Diskumpiyado ako dito sa pondo na ito. Marami pirito mga unprogram. Parang gusto niyang ipakita na yung kanyang credibility, kino-question na ngayon ng taong bayan. Ikaw ay nadadawit sa budget insertion ng 2025. May naiisip ako. Kasi dun sa 2025 budget, may 142 billion insertions. Tapos merong singit para kay Joel Villanueva sa Bulacan. Hindi naman sinabing para kay Joel, pero Bulacan eh. Correct. Tama. Baluarte niya yun eh. Imposibleng hindi niya alam yun. Yan ba yung part ng 142 billion? 142 na 12 billion billion na papunta sa Bulacan? Baka kaya hindi niya to pinirmahan kasi wala nang ganun. Wala akong matatanggap diyan Kasi nga malinis eh. Sa bagay, itong dalawang hindi nagpirma, hindi naman to makakaapekto na mapirmahan po ng ating mahal na Pangulo.
Oo, hindi naman to makakaapekto kasi dalawa lang sila out of 24 na mga senador. Yun nga yung pinupoint out natin kanina. Nagpo-project siguro siyang malinis at talagang pinag-aralan niya lahat. Alam mo naman, itong si Alan Peter Cayetano, dami ding inis na mga kababayan natin dito sa kanya. O, lalong-lalo na kay Villanueva kasi nga, senador siya, nadamay pa siya sa mga ganitong klaseng issue, ngayon nagmamalinis siya para hindi magperma. Parang sinasabi niya, masama itong pondo na to, kaduda-duda tong budget na to. Yun. Hindi ko to pipirmahan. Pinag-aralan ko to. Aba, galing pa talaga kay Joel Villanueva. Ibig sabihin ba, mas magaling pa yung... Mas magaling siya? Si Joel Villanueva kay Kiko Pangilinan? Oo. Risa Hontiveros at Bam Aquino? Kita nyo nga, kahit nasasangkot yung iba, di ba, pumirma sila. Kasi Tama. bukod tanging dalawa lang yung hindi pumirma eh. Oo. Ibig sabihin, alam nyo, may naisip ako dito na baka gumagante si Senator Joel Villanueva kasi nasangkot yung pangalan niya. Hindi. Kaya Nagmamalinis lang talaga siya para magmukhang ano na, kami naman paniwalaan nyo kasi may nakikita kaming ganito na irregularidad. Mahirap na kasi magtiwala kay Joel Villanueva kasi. Nasangkot pero na eh, no? sa akin palagay mga partner, ito sumasalamin lang kasi sila, senador, na iniluklok ng mga kababayang Pilipino natin. Na dapat naman isipin nila ang taong bayan. Kasi 'di ba, nung sinusubukan na wag permahan yung 2025 national budget, ano ba yung isinagot ng presidente ng mga panahon na yon? Pakitama na lamang ako kung ako man ay mali. And then may mga destabilize din silang ginagawa before. 'Di ba, ang sabi ng presidente, we shut down everything. Tama. Ibig sabihin, pag itong 2026 national budget ay hindi po nila pinirmahan at sila ang naging dahilan o magiging dahilan para hindi na umusad ang gobyerno at makatulong sa taong bayan, isa lang ibig sabihin yan. Hindi talaga senador na mga kababayang Pilipino natin, si Joel Villanueva at itong si Alan Peter Cayetano. Dahil sarili lamang nila ang iniisip nila. Correct. Masama lang sabihin pero parang kung ganon, senador sila ng alipin ng pera pag ganon. Kung kasi nasangkot na sila kay Bryce, sinangkot siya ni Bryce saka ni Henry Alcantara. So kapag sinangkot ka na sa ganyan tapos umaayaw ka sa malinis na budget, diba parang teka, ano ba gusto mong isipin namin? Malinis na nga tong budget na to eh. Tapos aayawan mo pa. Sa kabila ng napakasidhing pag-iimbestiga sa korupsyon na nangyayari sa ating bansa, sa ating gobyerno, na ang mismong ang Pangulo ang nagsiwala. Tingin mo ba, meron pa bang mangungurakot dyan sa 2026 budget? Yun ang punto. Yun ang magandang point. Tama. Magtiwala ka sa Pangulo dahil ang Pangulo nga ang naglabas ng issue ng korupsyon na yan. Tapos, itong 2026 budget, pag-iisipan mo na merong corruption pa din. Ang program ba appropriations? Tama ba? Ang program yung saan program? 'Di ba? Yan, yung mga ganyang unprogram, sa totoo lang, kaya merong unprogram kasi meron pong mga proyekto na maaring mangyari o maganap sa gitna ng taon o sa katapusan ng taon, merong budget na paghuhugutan. Ang problema nga, inaabuso ng iba. At talagang saglip na gamitin nila para sa ikagaganda ng Pilipinas, mga proyekto, ginagamit nila para sa pangsarili nilang interest. Yun. So yun, siguro mga kababayan, kayo, sa inyong palagay, kung kayo ang tatanungin, ano po masasabi ninyo hingil po dito sa hindi pagpirma ni Alan Peter Cayetano at netong si Senator Joel Villanueva dito po sa 2026 national budget. So, comment below na lamang po mga kababayan kung ano po ang masasabi nyo hingil po dyan. At yung mga susunod po na mga pag-uusapan pa po nating balita ay atin po tatalakayin yan sa atin pong pagbabalik. At tayo po ay maghahanap buhay muna. Yun.